our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Calvinist or Reform mga kapatid. Ano ako sa Calvinist, no? Sa Reform Presbyterian mga kapatid versus Church of God. So ang ating affirmative dito si Pastor Arnel at ang negative naman si Brother Hernan. At ang topic nila ngayon mga kapatid ay ang total depravity. This is between Reform and Church of God mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, so meron tayong yung ating 20 seconds na lahat ng sagot. So alam na nila to, no? Hindi naman sila bago sa ating platform. Ang rule number 2 natin, yung categorical question. So, pili muna bago tayo magpaliwanag. Meron tayong rule number 3 na 10 seconds explanation rule. So, kung wala kayong mapili doon sa categorical or hindi nyo masagot ng direkta or merong mga problem doon sa tanong, fallacious or something, you can use your 10 seconds mga kapatid. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung ang tanong ay sino, syempre magbibigay kayo ng pangalan. At kung ang tanong ay saan mababasa, so we expect na magbibigay kayo ng talata. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya during first cross examination yung sumasagot at sinabi niya, hindi ko pa nilatag yan, i-automatic next question ko yan as rebuttal, doon lang pwedeng itanong ang lahat. Itong rule na ito mga kapatid, it encourage sa ating mga debater na talagang mag-take notes at tumingin sa latag ng kalaban, hindi yung parang naka-set up na ng mga question, no? So, mga kapatid, rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin, syempre may disiplina yan. -1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. At rule number 8 natin, no insult about physical appearance. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Kahit pa
sa inyong iglesia or sa inyong grupo ay pwede kayong magbanggit ng mga ganun na salita. Ang pinapayagan ko lang mga kapatid, yung mga salitang demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa, pwede yung gamitin sa akin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So, hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pwede kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kasama doon yung personal question. Ngunit meron din kayong karapatan na itanggi at hindi sagutin ang tanong. At rule number 11, disconnection time limit. So meron lamang tayong 7 minutes kung hindi magre-respond ang na-disconnect. Rule number 11, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong mga opinion at ang inyong mga pananampalataya ay kayo yung mananagot dyan. At kahit doon sa mga hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, ay iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? May agreement kami ni Bro Hernan na yung question gawin namin 10 minutes. Okay lang ba sa iyo, Bro Asya? Okay, so mahabang tanungan, 10 minutes. Okay lang, sige. So, additional 3 minutes to sa cross, no? So, Pastor, yun lang ba? Okay. Pwede, Ano pa? pwede yan. Kasi, yan 10 minutes. Yan lang. Ayun lang. Okay, so agree ka sa lahat ng patakaran, Pastor? Yes, agree po. Okay, tayo sa patakaran. Okay, thank Walang you. bias at Okay, thank you. At agree din ba ang ating negative? Opo, kapatid na Rasha, maraming salamat po. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience sa hindi nakakakilala. At baka pwede nyo ding ikwento mga kapatid kung paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito at sino ba yung kung paano ba kung sino yung nag-engage. So unahin natin mga kapatid ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. magandang gabi po sa lahat. Ako po ay si Pastor Arnel, isa pong Reformed Presbyterian sa isang local church dito sa Iloilo. Nag-umpisa itong debate na ito dahil po sa pag-uusap doon sa TikTok. So, kaya nabuo itong discussion dahil po sa disagreement ng mga theology na discussion. Kaya mas maayos na yung discussion natin ay idaan natin sa debate na mayroong hindi bias na moderator. Yun lang po. Siyempre pakilala din yung tututol sa paksa. Bro? Ayan, sumatin po ang kapayapaan po ng Diyos. Magandang araw po. At salamat namiss kita, Rasha. At ito po ay bunga po ng ating pagla-live sa TikTok. From Russia to DevCon, DevCon to TikTok. Kaya, yan, siyempre, marami nagtatanong katulad sa Russia TV. At mayroong isang pastor na katulad ni kapatid na Arnel na tumutol sa ating mga pamamahayag. Sabi ko, total hindi naman tayo magkasundo sa tanungan, let's have set a debate para maganda. Yung po, maraming salamat kapatid na Rasha at sa lahat po ng mga Reform at Church of God Bible Forum. Magandang gabi sa inyo. Okay mga kapatid, so umpisa na natin ang ating debate at kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, ganitong diskusyon, pwede nyo i-share ang live streaming na ito mga kapatid, or you can comment at highlights or at followers dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends mga kapatid. So dito tayo sa ating topic at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ng ating affirmative sa kanyang patutunayan about sa total depravity mga kapatid. Pastor Arnel ng Reform, your time start now. Sandali lang po. Mayroon po akong
I-share ko lang kung mag-share yung aking ano. Sige, yan po bro. So shoutout mo na mga kapatid kay Rhea May, kay Amy Alfonso, Pastor Rayan Santos mga kapatid, Pastor Rayan, Pastor Rayan Puentes mga kapatid, nagiging Santos na si Pastor Ray. Pastor Alexander Santos, Pastor Dino Diaz, shoutout din kay Ron Fernando ng UPC, shoutout kay James Chavez mga kapatid, dito din kay Church of God Bible Forum, ayan, at shoutout din kay Girly. By the way mga kapatid, gusto ko lang i-recognize ang ating tagabasa ng negative, nandito si RJ mga kapatid, ayan, isang malaking shoutout sa iyo. At eto na, nakita ko na, Pastor. Nakita na bro? Yes bro, Sige, thank you. proceed ka bro. Sige. So magandang gabi po sa lahat. Ngayong gabi ay papatunayan natin na yung Bible ay nagtuturo ng total depravity. So yung mga text natin, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, John chapter 6 verse 44. So ano po, bibigyan natin kung ano pong ibig sabihin ng total depravity. What was the state of man before he was converted? Total depravity. Man is corrupted. The whole being is afflicted by sin. He is incapable of doing spiritual things that are pleasing to God and unable to believe or accept the things of the Spirit of God. So, the terms that are related to the doctrine of total depravity, moral incapability, legal incapability, spiritual incapability. Moral incapability, a sinner cannot make himself perfectly righteous before God because the scripture says all have sinned and come short of the glory of God. Secondly, legal incapability, a sinner cannot pay by himself the penalty of sin that God requires according to God's requirement. The payer must be blameless or without sin, as was the lamb that was offered in the Old Testament. 2 Corinthians 5:21, Jesus Christ is our Passover lamb. The only one who is qualified is the Lord Jesus Christ. Spiritual incapability. Because of moral and legal incapability, man is not capable of accepting the things of the Spirit of God. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, and no one can come to Jesus or believe unless the Father draws him. 6:44. Universal depravity, all men are depraved. Romans chapter 3 verse 9 to 12, what then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greek, are under sin. So both Greek and Jews are under sin. Verse 10, at is written, none is righteous, no, not one. No one understand, no one seek for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Bakit nasabi ito ni Paul na no one does good, not even one, no one is righteous, no, not one? Kasi yung requirements ng Diyos, yung tao na magiging righteous, dapat sundin niya lahat ng kautusan. Sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all. So universal depravity, all men are different. Isaiah chapter 64 verse 6, we have all become like one who is unclean, and all our righteousness deeds are like a polluted garment. So dito sinasabi ni Prophet Isaiah, even his righteous deeds, like a polluted garment. So napaka-clear po na ang total depravity ay biblical po. So total depravity results total incapability. Total incapability, man after the fall is incapable of doing spiritual things that are pleasing to God and unable to believe or accept the things of the Spirit of God. Universal incapability. All men have no capacity to come to the Lord Jesus Christ. John 6:44 and 65. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last days. Verse 65, no one can come to me unless it is granted him by the Father. No one can come, universal incapability.
The word can, in Greek dunamai, means ability or power, unless it is referred to necessary condition or sufficient necessary condition. Sorry. So the exposition of John 6:44, contextual interpretation, is the study of the text according with the immediate context and possible in the broader context. No one can come, no person is able to come. That is universal incapability. The word can, in Greek dunamai, means ability or power. Question: does man by himself, according to Jesus, can come to him? Jesus was saying, no one can do something or no one can come to me unless. So word unless is exceptive clause, unless introduce an exception. The word unless point to a necessary condition or sufficient condition. What is necessary condition? A prerequisite, something that has to happen before anything else can happen. And so Jesus is saying that there is necessary condition that must be met before anyone can come to him. So in this passage, what is something that has to happen before anyone can come to Jesus? So the Father who sent me draws him. Without the drawing of the Father, no one can come to Jesus Christ. So immediate context, nagsusupport John 6:37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. So the etymology of the word is the study of the origin of a word and its meaning in the context. The word draw, in Greek helkeo, literally to drag, metaphorically to draw by inward power, compel, force to do something. Example, James chapter 2, but you have dishonored the poor men, are not rich the one who oppressed you, and the one who dragged you into court. Acts 16 verse 19, but when her owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. So in this passage, Jesus spelled out that no person can come to him because of their incapability, but if the necessary condition, the drawing, will be provided by the Father, then someone can come to Jesus or believe him. So the drawing of the Father is effectual, not provisional. What is meant to be drawn by the Father? No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Ang subject na they ay recipient ng aksyon ng Ama, effectual teaching or effectual calling. And everyone who heard and learned from the Father comes to me. Sinusuportahan ng John chapter 6 verse 37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Another verse, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Considering 5 questions on how to interpret 1 Corinthians chapter 2, verse 14, who is the natural man? Is he a believer or unbeliever? Why does the natural man not accept the things of the Spirit of God? What are the things of the Spirit of God in the context? Why are the things of the Spirit of God folly to him? Why does the natural man not accept the things of the Spirit of God? So tanong, who is the natural man? Is he a believer or unbeliever? Answer, unbeliever. Tanong, why does the natural man not accept the things of the Spirit of God? Because he has no spiritual life that enable him to understand, accept the things of the Spirit of God. As ruler of this age, did not understand the hidden wisdom, verse 8. The gospel, the Christ in verse 1 and 2. Katlong tanong, what are the things of the Spirit of God in the context? The gospel, the Lord Jesus Christ in verse 1 and 2, 7 and 8, the death of God in verse 12. Number 4 question, why are the things of the Spirit of God folly to him? Because he has no spiritual life that enable him to understand and accept the things
of the Spirit of God. As ruler of this age, did not understand the hidden wisdom, verse 8, the gospel or Christ, verse 1 and 2. Kalimang tanong, why does the natural man not understand the things of the Spirit of God? Sagot, only those with spiritual life may understand the things of the Spirit of God. John 3, chapter 3, verse 5, Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So there is another exceptive clause na unless, na kung hindi sila born again, they cannot see the kingdom of God. Romans 8, chapter 7, verse 9, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. In fact, the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Time. So, conclusion. Time. Okay. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Pastor Arnel. So dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative at aayon sa kanilang napagkasunduan. 10 minutes yung kanilang cross dito. So, Yes. Bro Hernan ng Church of God, your time starts now. Ang ating topic is total depravity. Kukonfirm ko muna sa iyo, Pastor Arnel, ito ay uma-apply sa lahat ng tao, yung total depravity. Tama po ba o mali po ako, kapatid? Yes, sa lahat ng tao, apply po iyan sa mga taong hindi pa naniwala sa kay Kristo. Ayan. Yun po. Susunod ko pong tanong, kinote niyo po yung Romans chapter 3, verse 10, 9 and 10. Ito bang talatang ito sa Roma 3, verse 10? Ito po ba'y sinabi ni Pablo sa sarili niya o it was quoted from the Old Testament? It was quoted from the Old Testament at sinabi na diyan sa chapter 3, verse 9 to 10. Makikita natin sa immediate context na sinasabi na both Jews and Gentiles, ganito po ang ating kalagayan, no one does good, not even one, no one is righteous, not even one. Kaya balik ka sa verse 9, ang tinutukoy niya both Jews Next and question. Gentiles. So, tinatanggap mo na ngayon, it was quoted. Pwede ko bang basahin sa ako magtatanong, kapatid? Bahagi nung quote ni Pablo sa awit, it was quoted in awit 14 verse 1. Nakalagay ko dito, verse 3, yung nga po sinabi ni Pablo, wala kahit isa. Ito po bang nasa verse 1, kaugnay ho ba ito sa verse 3 na walang humahanap sa Diyos? Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Yung hubang verse 1 at saka verse 3 po, magkaugnay po ba ito o hindi, kapatid? Verse 1 at saka no? Verse 2 and 3 po. Opo. Verse 1, 2 and 3 po. Yung kinote ni Pablo, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Connected po ba yung verse 1 po? Yes po. Ginamit po kasi kinukot ni Paul yan in Psalm 14. Binigyan niya ng emphasis sa verse 9, both Jews and Gentiles ay walang magawang mabuti sa harap ng Panginoon. Kasi yung standard na sinasabi ng Panginoon na mabuti dapat ay complete, obey the law of God. Yan sinabi sa James chapter 2 verse 10. Yan po ang sabi. Sa mga kapatid, tinatanggap niyo, kapatid, na itong mga taong ito yung mga taong walang Diyos. Tama o mali, kapatid? Mga walang Diyos. Yes, sila po ay walang Diyos sa kanilang buhay na totoo na siniserve nila at pwede silang magkunwari, pero sa totoo sila po ay walang Diyos sa kanilang buhay na kung saan ay totoong Diyos na kanilang siniserve. Kaya sinabi ni Paul, no one does good, not even one, no one is righteous. Contextually, klaro po ang ating explanation. Sa mga kapatid, tinatanggap nyo na itong mga walang umahanap sa Diyos, walang mabuti, wala kahit isa, ito yung mga taong walang Diyos. Ang susunod ko hong tanong, pwede ho ba, kasi sabi nyo po, doon sa paliwanag nyo ng total depravity, walang kapasidad gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Binasa mo ang Santiago 2:10,
na ang nakakasuway sa isa, nakakasuway sa lahat. Tinatanggap niyo po ba itong talatang ito na walang makakasunod ng kautusan ng Diyos pag wala ka pa kay Kristo? Yes, agree po tayo diyan kasi ang requirements diyan sa my James chapter 2 verse 10 ay dapat kung sumusunod ka sa utos ng Diyos, dapat sundin mo lahat. Ano objection nating negative? Tinatanong ko po siya categorically na wala bang nakasunod ng utos ng Diyos kahit isa bago dumating kay Kristo? Okay. Wala ba daw? Objection. Yes or no? Objection. Ano dito? Narinig mo Objection. naman siguro bro Rasya na nagsagot ako ng yes. Okay. So yes, dito, proceed lang sa pagpapaliwanag sa yes. Meron Yes po. Wait lang. Yes po. Yes Magpapaliwanag. po. Wala isang nakasunod ng utos sa harap ng Diyos kasi ang requirement ng Diyos na kapag ikaw ay nakasunod, dapat sundin mo lahat ng utos. Kaya tama si Paul na sinabi niya, no one does good, not even one, no one is righteous. So walang makakasunod hanggat hindi pa sila dumadating kay Kristo. May babasahin akong talata sa ako magtatanong kapatid. Lucas, kapatid na Jay, 1 verse 5 to 6. Ito po nakasulat, kapatid na yan. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng angalay Zacarias sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth, at sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Tatanong ko, Brother Pastor Arnel, si Zacarias ba at kay Elizabeth, meron na ba silang Kristo o wala pa, kapatid? Mayroon na silang Yes. Kristo. Itong Kristong ito ay figurative at typified sa lamb na inialay doon sa Old Testament. Kaya si Abraham doon sa Genesis chapter 15 verse 6 ay ginawang righteous dahil sa kanyang pananampalataya. Yung mga Hudiyo ay tumatanaw sa darating na promise na Messiah. Kaya nagkaroon na sila ng kaligtasan. Sa mga kahit wala pa yung Kristong literal kasi hindi pa pinapanganak ni Maria eh. Doon ba sa talata sa Lucas 1:5 at 6, meron bang nakatupad na katulad ni Zacarias at Elizabeth? Meron o wala? Sagot. Mayroon silang nakatupad na nakasunod na sila sa utos pero sila ay Christian na. Ang ating topic ay mga hindi Christian. Dapat klaro sa iyo na ang ating topic ay hindi mga Christian. Si Elizabeth at yung kanyang asawa ay Christian, sumusunod na sa Diyos. Kaya ligtas na sila dahil sa pananampalataya na tinatanaw nila yung Messiah na darating na pinapangako ng Diyos. Saang talata sa Biblia sa Lucas na si Zacarias at Elizabeth ay Christian? Yun ang tanong ko muna, mamaya ako nasusunod yung tanong ko. Kasi ang paunawa ko, yung salitang Christian, nagsimula yan sa salitang Antioquia nung lumabas na si Kristo eh. Saan mo mababasa ang talata sa Biblia na si Zacarias at si Elizabeth ay Kristiyano? Ang talata. Ang word na Christian or believer or children of God or people of God, the household of God, the same po yan. Nagsasabi po yan ng relationship. Objection, Mr. Tingnan Moderator. mo yung Bible. Objection, wait lang. Yung Objection, wait lang ha. Negative, objection muna. Brother Asya, Objection, Mr. Objection Moderator. muna, unahin natin ang objection. May counter objection ka dito, Pastor Arnel ha. Okay, The rules say, kapag hinahanapan ng talata, dapat talata ibibigay niya. Not in his interpretation. That is the rule, Mr. Rasha. okay. Saan talata yung sinabi mo, si Zacarias at si Elizabeth, Kristiyano na? Anong talata? Okay, so counter objection, meron ba, Pastor? Okay. Kung verbate mo sinasabi mo na Christian, na word, walang talata, pero yung Wala. Christian, Okay, proceed identical po. Wala. Identical po yan sa tinatawag na household of God, sa citizen of the kingdom of God. Kaya sila, nanging believer na, the same po yan, walang pagkakaiba. Kaya sila ay mga believers na, tauhan na ng Diyos, ligtas na sila, kaya nakagawa sila ng mabuti sa harap ng Diyos. Yan po. Next question. Susunod kong tanong, Mr. Rasha, no, sa ating kaibigan. Ano ba ang sinusunod ni Zacarias at ni Elizabeth? Kautusan ni Moises o kautusan na ni Kristo? Sagot. So,
both, no? Yung kasuguan ni Moses, mayroong kasuguan ni Moses na tinuturo din ni Kristo. No? Hindi lahat na kautusan ni Moses ay tinuturo ni Kristo, pero may kautusan ni Moses na tinuturo din ni Kristo. Kaya sinusunod din ni Zacarias yung kautusan ng Diyos na kung saan ay tinuturo din ni Kristo. Tanong ko sa iyo, kapatid, sabi mo, sinusunod ni Zacarias Elizabeth kautusan ni Kristo. Ang tanong ko sa iyo, kailan ba itinuro ni Kristo ang kautusan niyang ebanghelyo? Nung panahon ni Zacarias at Elizabeth o nung mahuli na si Juan Bautista? Sagot. So sa Old Testament mayroong tinatawag na pro-evangelion. So Yes, makikita natin Objection mo na, objection. Objection, Mr. Moderator. The question is categorically, Mr. Moderator. Okay. Yes. Ganito, paulit mo na yung pagpipilian niya, bro, Hernan. Yes, ang Sige, pagpipilian sige, niya, sige. kapatid kailan Sige, ba sige. pinangaral yung ebanghelyo ng pagiging Kristiyano? Nung panahon ba ni Juan Bautista na siya hinuli na o nung panahon ni Zacarias at Elizabeth? Panahon ni Mamili mo Juan or panahon daw ni Zacarias? Okay. Ang sagot ko nga, before pa ng time ni Zacarias, sa Old Testament mayroon na yung gospel na kung saan ito ay typified ni Kristo na kung saan ay shadow. Yun sa Old Testament ay mayroong shadow ng gospel na pro-evangelium na tinatawag doon. Kaya sila ay naligtas din by faith at sumusunod sila sa sugo ng Next Diyos question. na kung saan ay tinuturo din ni Kristo Next sa New question, next Testament. question. Sunod kong magtatanong ako sa based on that. Marcos 1:14, kapatid na Jay, pakibasa muna bago ako magtanong. Sige. Kung sino nagsasabi ng totoo, kapatid. Basa. Sige. Marcos 1:14. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Yan. Tanong, kailan ipinangaral ang ebanghelyo ayon sa talata? Nung dakbin ba si Juan o nung panahon ni Juan Bautista? Ay, ni Zacarias Elizabeth. Ayon sa talata. Yes, dito sa talata sinasabi na ang proclamation of the gospel Time. Pero doon sa Old 10 minutes, Testament, time. mayroon ng gospel. Time na. Si Jesus Christ in the Old Testament Time na. prophesied Messiah. Kaya hindi ka lang Bro, maniwala. Pastor Arnel, time na. Kaya mali yung turo mo. Pastor, Kasi time yung na. gospel 10 minutes time. Mali So, yung turo. diyan nagtatapos mga kapatid. Wait lang, time na. 10 minutes time. So, diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa kanyang negative presentation. Pero bago yan, syempre, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Girly. Sabi niya, huli agad. Shoutout din kay Julian Tanyote. Go bro, ang Diyos ay sumasa inyo bro, Hernan. Shoutout din na shoutout ni anak ng tao, magulo talaga kapag live debate. Mas maganda pa ang written debate. Ayan. Shoutout din mga kapatid dito kay Cesar. Sabi niya, mamaya muna balasahin yan bro, Hernan. Shoutout din kay Yagar, Covenant People. James Carlo, SDA ba si Bro Arnel? Shoutout din kay Cesar Fernando Jr. Huwag mo munang tapusin Bro Hernan. Shoutout din kay Benche Popoy Gokon ng ROJ. Total Depravity Being Natural Man Bro Hernan. Shoutout din kay Mary Joy Basarte. Maganda yan, naka-open cam. Shoutout din mga kapatid dito kay Royd Medana. Unsay tema ani? Ayan. So Total Depravity ang tema ani. Ito din kay Rena Manungas. Di naman lahat ng andito is kaya po makaintindi ng Ingles kasi po yun is may edad na din. Ito din kay Ana Lorne. Sabi niya, Bro Fernan, sa Diyos ang kapurihan. Ito din mga kapatid dito kay Muslim Islam. Good evening. Magandang ang maginoong debate ngayon. Nice at salamat. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative verse presentation. Brother Hernan ng Church of God. Your time starts now, bro. Alam nyo mga kapatid, matalino ang ating mga tagapakinig, no? Pag may tanong, may sagot at nagliliwanag kapatid Isa-isay natin kapatid na Jay, yung kanyang mga nilatag na ginawa niyang sarili, no? Basahin natin ulit yung awit 14:1 kapatid na Jay. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti.
Yun yung walang mabuti, wala kahit isa. Yung sinabi nila sa kanilang puso, walang Diyos. Ang tao naman kapatid Brother J, nilahat, wala na raw mabuti, wala kahit isa. Nung nakabasa tayo kapatid yun sa wala pa kay Kristo to, at saka huwag kayong magagalit po, no? Pwede naman sabi ni kapatid na Rashe, kasi nungalingan sinasabi ni kapatid na na Arnel, na ang sinusunod na raw ni Zacarias at saka ni Elizabeth ay ebanghelyo. Hindi ho totoo yun. Ang sabi doon sa Lucas 16:16, kailan ho ipinangaral ang ebanghelyo? Basahin nga natin kapatid, basa tayo. Ang kautusan at ng mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Sino mas paniniwalaan nyo ho? Si Arnel o ang nakasulat? Ang sabi ng talata, ang kautusan at ang propeta nanatili hanggang kay Juan. Alam mo ba kung sino si Juan, kapatid na Jay? Si Juan, anak ni Zacarias at ni Elizabeth. Paano naman susunod itong si Zacarias at si Elizabeth sa Kristyanismo? Ipinangaral lang yung ebanghelyo sa panahon na si Juan ay nadakip na. Ulitin ang talata, kapatid na Jay. Yan ang masama kapatid, basa. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Kala ko ba total depravity bago dumating kay Kristo? Bakit naman ho merong mga tao nakatupad ng utos wala pa kay Kristo? Pakibasa. Palagay mo na, sinasabi mo, anino? Di meron pa rin. Hindi total depravity. Dahil may mga tao naniwala doon sa pagdating ni Kristo. Basahin natin ulit kapatid, Lucas 1:5-6. Pakibasa. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng angalay Zacarias sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Kita mo, yung tao naman kapatid na Jay, ito kasi ang problema doon sa walang free will. Alam mo ba, Jay, ang tao, nung ginawa ng Diyos, may katutubong kautusan sa puso nila. Hindi naman nung ipanganak ang bata at ang tao ay masama no? Pakinggan mo kung ano ang bata, kapatid na Arnel, awit 127:3 ng awit, pakibasa. Pag yung bang anak mo, yung bang isang anak natin, paglabas ba nun, makasalanan na agad yun, walang Diyos yun? I doubt it, no? Pakibasa kapatid. Narito, ang mga anak ay mananamula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. O sinasabi diyan, Brother Jay, the children are inheritance from the Lord. Ang mga bata, kapatid, nung ipanganak yan, nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Pakibasa, Mateo 19:14. Pakibasa. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Hindi naman masama agad ang tao Ang bata, regalo ng Diyos, kaloob ng Diyos. Ngayon, kahit na ba yan ay naligaw at napasama, nananatili pa rin may kautusan sa kanilang puso. Pakibasa sa Roma 2:15. Kahit wala pa silang kautusan ni Kristo, wala pa silang kautusan ni Moises, merong kautusan ng puso nila kung minsan nga yung gumagawa ng kautusan sa kanilang puso, bumabatay sila doon sa kautusan na naisulat. Pakibasa kapatid, sa Roma 2:15, kapatid na Jay, pakibasa. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Malupit si Arnel, para bang ang lahat ng tao na napakasama, wala nang capability na magbalik loob sa Diyos dahil lahat ay masama. Hindi ho ganon kapatid, may kautusan sa kanilang mga puso. Kaya nga itong mga lahat ng tao iba topic natin diyan yung pakapuntahan mo yung election Lahat ng taong nagkamali at nagkasala. Alam mo naman ganito yung Jay. Bakit ba sila naging makasalanan? Sila ba ay katulad ng itinuturo ni kapatid na Arnel sa doktrina nila na merong itinalaga ang Diyos para sa kabutihan at mayroon namang itinalaga para mapahamak gumawa ng masama? Bakit ba naging masama itong mga walang Diyos, walang mabuti, wala kahit isa, silang lahat ay tupang naligaw? Sino may kasalanan? Pakibasa natin sa Colossus 3:6. Ganito nakasulat.
na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya naman pala naging napahamak yung mga yan at hindi nakakaintindi ng mga spiritual kahit na sila'y padala ng Diyos, aralan sila ng Diyos. Ano nang mas pinili, Jay? Mas pinili ang sumuway. Ang liwanag naman noon, kapatid. Hindi yan talaga ng Diyos. Hindi rin naman gusto ng Diyos na ang tao mapahamak. Walang sino mang tao ang gusto ng Diyos mapahamak. Pakibasa, 2 Pedro 3:9, ganito ang ating mababasa. Mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Diyan pa lang nilalapastangan mo na Arnel ang Diyos eh. Alam mo, ang Diyos hindi mag-uutos ng hindi kaya ng tao. Yung doktrina mong ano yung doktrina niya? Incapable to do good things. May babasahin ako sa iyo, kapatid, kahit masama, nakagagawa pa rin ng mabuti. Pakinggan mo, kapatid, sa Marcos 7:11. Ito, hindi mo alam to, kapatid na Arnel. Masama ito, pero gumagawa ng mabuti. Basa, ito. Mark 7:11, datapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban sa makatuwid bagay hain sa Diyos. Yung sinabi ni Cristo, bro, kung ang amang Mateo 7:11, kung yung amang masasama, pakinggan mo, kapatid, ha? Ito masama na ito, pero mayroon pa rin katutubong kabutihan sa kanilang puso. Pakibasa, kapatid. 7:11, kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa iyong mga anak. Yay, masama ba yung tao yan? Sama po. Pero nakagagawa ba ng mabuti? Amen, may mabubuting loob. Nakita mo kung yung anak nila nagugutom, hindi nila bibigyan ng ahas. Ibig sabihin, kahit pa na masamang tao ka, kung nung unay pinili mong gumawa ng masama, pwede rin na piliin mo na magbalik loob sa Diyos. At yun ang gusto ng Diyos. Na yung mga masasamang tao, yung mga ligaw na tao, yung mga walang yan tao, sinugo niya yung anak at ang mga alagad ni Kristo para magsisi. At hindi mag-uutos ang Diyos ng isang utos na hindi kayang gawin ng tao. Basa, Gawa 17, talatang 30, pakibasa. Pakibasa. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sino pinag-unutusan niya magsisi, Jay? Lahat po bro, lahat. Wala naman palang kapasidad magsisi. Bakit na pa uutusan? Sabi nga ng Diyos, sino ba ang magsisisi? Yung bang Diyos o yung tao? Ang magsisisi yung tao. Lucas 13:3, the capability to choose to repent and to go back to the Lord, it is in the hands of tao na binigyan niya ng free will. Basa, eto. Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat malibang kayo'y magsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Wala naman palang capability. Ba't pa naman uutusan ng Diyos na magsisi? Hindi ba yung pagsisisi mabuting bagay yun? Kaya halimbawa, inaralan ka, ginawa ka ng mabuti ng Diyos, na-realize mo, ito pa ng mga kabutihan ng Diyos, nagtutulak sa akin para magsisi. Roma 2:4, ito ang ating mababasa. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. If you're going to realize the goodness, God is good all the time, kahit masama ka, kahit walang yaka, ginagawa ka ng mabuti ng Diyos kapag na-realize mo yon. Pag na-realize mo yon, magdadala sa iyo sa pagsisisi. Yung pag-realize mo pa lang yun, kapatid, that is an act of your decision to do good. To do good. Sabi ni Pablo, sabi niya sa isang talata ng Biblia, piliin ninyo ang buhay. Sino mamimili? Sa doktrina nyo kasi, Diyos ang namili, ginawa niyong puppet ang tao eh. Ang mamimili, tao. Basa, Deuteronomy 30:19. Pakibasa. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative.
syempre dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Arnel ng Reform Presbyterian. 10 minuto bro. Sige po, sige. Your Sige time po. starts now. So una pong tanong, na-mention niyo po na yung free will ay ang dahilan kung bakit yung tao ay may capacity to believe the Lord. Hindi. Ano pong klaseng free will ang pinapaniwalaan mo, bro? Hernan, ito ba ay autonomous freedom o free will, libertarian, prevenient grace, or compatibilism? Objection, Mr. Moderator. The rules say, hindi natin pwedeng itanong yung hindi ko naman tinalakay. Okay. So, automatic next question to. Hindi pa daw niya tinalakayan. Ayan. Pero sasagot ako kapatid ng 10 minutes ba? May 8 minutes ako kapatid. Okay ba yun? 10 seconds yan. Pwede naman. Sige. Ang sinabi ko kapatid, yung free will na yon, yun ang kalayaan ng tao para gusto niyang bumalik sa Diyos, kaya niyang gawin. Next question. Next question. 10 seconds. Na-mention niyo po yung free will. Kaya naitanong ko kung anong free will mayroon ka. So, ang free will na na-mention mo, pwede mo bang ilatag kung saan verse yan? Ayan, nasa Deuteronomy 30:19, isa pa, 34:4, kapatid na Jay, basa. Hope 34, verse 4. Ating piliin sa ganang atin ang matuwid, ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. Ayun. Ang mamimili tayo, kapatid. Next question. Next question. May free will ba na na-mention dyan sa ilinatag mo na verse? Mayroon ba o wala? Yung diwa ng free will na pamimili between Objection. mo na. Wait lang. Affirmative, ano yan? Ang tanong ko po ay, kasi tinatanong ko siya about sa free will, kung anong pag-intindi. At sinabi ko, mayroon bang free will na word sa sinabi niyang verse? Yes or no? Okay, so yes or no to. Bro counter Hernan, objection. counter objection, proceed. Counter objection also. Wala po tayong pinag-usapan ditong letra por letra. Ang tinatanong mo, anong verse yung may free will? Okay. Binasa ko po, Hope 34 verse 4, yung diwa Okay, ng free will, karapatang mamili ng mabuti at masama. Okay. Next question. So ganito. Hahatol muna ako. Ang importante kasi sa akin muna yung masagot yung yes or no ba? Meron ba daw Yes. mababasa dyan? Ngayon kung hindi siya masagot ng yes or no dahil merong something dun sa tanong, pwedeng gumamit ng 10 seconds. Ngayon, Brother Hernan, mamimili ka ba or dun ka sa 10 seconds? Mamimili po ako na yung diwa po ng free will. Wait po. lang bro. Kung mamimili ka bro, dapat banggitin mo talaga yung yes or no bro ha. So, saan pilitin? No, Proceed. hindi mababasa. 20 seconds. Apo. Hindi mababasang letra per letra sapagkat ang Biblia naman hindi letra per letra, pero yung diwa ng free will na may kalayaang mamili ng mabuti masama nasa Hope 34 verse 4, Deuteronomy 30 verse 19. Next question. Okay po. Sa Old Testament, agree ka ba na may tinatawag na Passover lamb? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection, The rules, proceed. yes, the rule said hindi natin pwedeng itanong yung hindi ko naman tinalakay. Okay, so again, automatic next question to, hindi pa daw niya nilatag or tinalak. Sige po. So, ang pag-uutos ng pagsisisi Time sa stop verse muna, na time stop ilalagay muna ha. Pastor Arnel, pwede bang medyo iangat yung video mo? Bali, i-down konti para medyo mabalance. Ayan, thank you, Pastor. Sige po. Okay, continue, Pastor. Sa verse na inalatag mo na ang word na pag-utos sa pagsisisi, prescriptive ba yan o descriptive? Please. Yung pong utos na yan ay ng pagsisisi ay isang action. Objection. proceed. Objection mo na, wait lang. So, ang categorical dito, prescriptive or descriptive. Brother Hernan, pipili ka ba? Or counter-object ka muna? Sige, pipili lang bagamat di ko tinalakay yan. Okay. Yan ay utos yan o yung tinatawag na prescriptive. Prescriptive. So, 20 segundo, explain mo, Bro Hernan. Kapag ang pag-uutos ng pagsisisi, utos yan prescriptive yan para ang tao maging kay Kristo. 2:38 ng gawa. Pakibasa, Jay. At sinabi ni Pedro, Jay, basa. At sinabi ni Pedro, Magsisi kayo magsisi kayo at
At Tignan kayo, po bro, maganda. next question. Yun sa 238 ng gawa. Next question. So yung repentance ba, gift ba ito or hindi? Kaloob yan ng Diyos sa tao kung tatanggapin ng tao at gagawin niya. Roma 2:4. Objection bro, objection. Pastor, anong objection? Nagsasabi ako na ito ba yung repentance, gift or hindi? So Okay, gift or hindi? Sagutin niya muna bago sa mag-explain. Sumagot ako, Mr. Moderator, hindi niya narinig. Okay. Sabi ko, gift yan ng Panginoon Okay, kung okay. tatanggapin ng tao, kapatid. Okay, so ang sagot niya kanina Tagalog 'yon, kaloob daw o gift. Bro Hernan, okay. proceed ka sa yung explanation doon sa gift. Yun ay kaloob yun ng Diyos, regalo ng Diyos yun eh. Ngayon, pag sinabi mong regalo, nasa atin ang karapatan kung tatanggapin natin o hindi. Yun ang sagot ko. Next question. So ibig sabihin, kapag ito ay regalo, hindi ito produce ng tao. Yes or no? Yes or Ulitin no? mo nga kapatid, ulitin mo medyo. Papaulit. Kung ito, kung ang repentance ay gift of God, so ibig sabihin, ito po ay hindi produce ng tao. Yes or no? Yung repentance po, utos ng Diyos yun. Ah, Yes. Hindi ito utos ng tao. yes, Diba, let me rephrase my word. Hindi ito, ito'y utos ng Diyos na gagawin ng tao. sagutin niyo muna, objection muna bro, Rasha. Objection, okay. Proceed. Pastor Arnel. Ito, ang pagsisisi o repentance, sabi niya gift of God, so ibig sabihin, ito po ay hindi produce ng tao. Yes or no? Okay, so, Produce ng tao, kapatid. produce daw Yung ng tao. Po, Yes. yung repentance po, produce ng tao yun eh. Siya gagawa nun eh. 22:16 ng gawa. Pakibasa, kapatid na Jay. Gawa 22:16. At ngayon, bakit ka tumitigil, magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan? Yun ang sagot ko. Yung repentance, produce yun ng tao na kumilala sa Diyos. Next question. 20 seconds. So itong tanong, saan ba yung tama mong paniniwala? Ang repentance ba ay gift of God or ang repentance ba ay produce ng tao? Ang sagot ko, both. Pareho. Yung repentance ay inuutos ng Diyos bilang regalo sa tao para maging kasama niya ang Diyos. At yung pagsisisi, produce naman yun ng pananampalataya ng tao na sumampalataya kay sa Diyos. Next. Kung ang regalo ba ay ibinibigay sa iyo, ibig sabihin ng galing din sa iyo? Yes or no? Hindi po. Siyempre, pag ang regalo ay binibigay pero nasa akin ang karapatan kung gusto kong tanggapin. Nasa 1 yan, 1:11 at 12. Yes po. Yes po, sunod. Sabi mo kanina, ang bata ay walang kasalanan dahil nag-quote ka ng verse. So, i-quote ko dito yung Proverbs 20, yung Proverbs, sandali. Yung Proverbs 22 verse 15, ang sabi dito, "Folly is bound up in the heart of child, but the rod of discipline drag it far from him." So ang sabi dito, folly is bound up in the heart of a child. Pinaniniwalaan mo ba ang verse na ito? Yes or no? Yes, at ang ibig sabihin nung sinasabi diyang foolishness, hindi yan katulad ng kamangmanga na ginagawa ng tao. Ang kahulugan noon ay silly. No, kumbaga, wala silang kaalaman. Wala pa silang unawa sa isang bagay. Yun ang sagot ko. Sige. Next question. So sinasabi dito sa Ecclesiastes 9 verse 3, "This is an evil in all that is done under the sun, that the same event happens to all also. The hearts of the children of man are full of evil, and madness is in their heart, while they live, and after that they go to the dead." Pinapaniwalaan mo ba dito na sa heart ng mga bata ay yung full of evil? Wala naman nakalagay na bata, babasahin ko. Ito'y isang kasamaan sa kanila na nilikha sa ilalim ng araw, na may isang pangyayari sa lahat. Oo, gayon din ang puso ng mga anak ng mga tao, puspos ng kasamaan. Wala sinabing bata ron. Yung mga anak ng tao. Okay, children po ang nakalagay. Okay. So dito makikita natin, in Psalm 58 verse 3, "The wicked are estranged from the womb.
they go astray from birth speaking lies. Naniniwala ka ba dito? Ay, opo, kaya lang mali ang pagkaunawa mo dyan. Hindi yan yung literal na Okay. bata. Next question. Hindi literal na bata yan, kapatid. Ano ba ang verse mo? Awit 51? Anong verse mo? Sabi mo yung verse. 58 verse 3. Babasahin ko, kapatid, na hindi bata ito. Ang masama ay naligaw mula sa bahay bata. Sila'y naliligaw sa pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng kasinungalingan. Yung bata pa lang ito, nagsisinungaling na eh. Next question. Oo nga. So sabi dito, they go astray from birth. So ang from birth, saan ba nanggaling yun? Malaki na or sa bata? Ay, malalaki na yan, kapatid. Yung bata na yan, ipinanganak yan sa kasalanan. Sa awit 7:14, kapatid na Jay. Basa. Hindi yan yung literal na batang maliit. Baka intindi mo, batang maliit yan. Nagsasalita nga yan eh. Paano isang bata yung nagsisinungaling? Ano ka ba naman? 7:14, Jay. Narito siya'y nagdaramdam ng kasamaan. Oo, siya'y naglihi ng kasamaan at nanganak ng kabulaanan. Nanganganak yan. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa rebuttal stage, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Benchi Popoy, sabi niya, holy from the heart of the child because of their innocence. Shoutout din kay Mary Joy Basarte, nagkukunwari na lang may iniinom. Shoutout din mga kapatid kay Iyakar. Lahat naman kasi galing sa Diyos, kaya totally depraved ang tao. Aminin na lang na dahil sa Diyos ang lahat, God is the ultimate fact. Ang sinasabi mong repentance will fall doon sa tinatawag na human responsibility. Shoutout din kay Bert Palmes, nasa Diyos ang repentance. At Rainun Kun, repentance is the result of for your faith in Christ alone. Shoutout din kay Ayesha, buti na lang nandyan si Bro Hernan, nakapagbigay liwanag po, God be the glory. Shoutout din mga kapatid dito kay Jonaline, sabi niya, salamat po Bro Hernan na malinaw na paglalatag ng tunay na aral ng Diyos. Dito din kay Bert, mali naman ikaw negative. Shoutout din na sa kay anak ng tao, hey bro, lumang tipan, halimbawa Deuteronomy 30 verse 19. At girly, sabi niya, bro Jay, bilisan mo basa para di makancel ang nature trip. Shoutout din mga kapatid dito kay Bert. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Pastor, may presentation ka pa? Yes, may rebuttal. May rebuttal po tayo. Wala na. Ay, yung sa PowerPoint. Magsasabi lang ako mamaya Okay. na numbers. Okay. Sige Pastor, 10 minutes proceed sa rebuttal. Sige po. Magandang gabi po sa lahat. No? Dito natin makikita na si Herman ay nag-cherry picking ng mga verse. Pero kung titingnan natin at tinatanong, hindi siya makasagot ng consistently kasi wala sa kanya yung tinatawag na hermeneutics. No? So yan po ang mga dahilan kung bakit maraming mga denomination na nagkaroon at nagiging false denomination dahil po sa walang principle how to interpret the Bible. No? Sa linatag ko na 1 Corinthians chapter 2 verse 14, itatanong ko yan mamaya sa kanya kung paano niya bigyan ng exegesis. Wala siyang naitanong. At doon sa may John chapter 6 verse 44, wala siyang naitanong doon. Kasi makita natin, nailatag natin at binigyan. So binigyan natin ng contextual interpretation, binigyan natin ng etymological interpretation. So wala yan si Bro Herman, kaya nga hindi niya maintindihan yung mga latag natin. So kung mga kapatid, kung naiintindihan nyo at nagpapanood kayo at nakikinig, sabi niya na ang tao ay may kakayahan magsisi. So tinatanong natin kung ang pagsisisi ay gift of God. So sabi niya yes. So kung gift of God ito ay hindi galing sa tao. So yung follow-up natin na question sa kanya, ito ba ang repentance ay produce ng tao? So sabi niya yes, produce ng tao. So paano ma-produce ng tao yung gift na ibinigay sa kanya? So itinanong natin na yung gift na ibinigay sa iyo ba yun ang galing? Sabi niya hindi. So makikita natin yung lito-lito at inconsistent kasi po hindi niya binigyan ng exegesis yung mga verse na kanyang cherry picking na quoting from any verses. Kaya nagkalito-lito.
So dito, tinatanong natin na may free will. Anong klaseng free will ang nandyan sa iyo? Hindi niya naisagot kung anong free will kasi hindi niya alam na yung free will ay hindi po yan verbatim na nakasulat sa Bible. Iyan po ay binigay ng mga scholar or mga magaling sa literature na word to emphasize kung ano yung nakikita nila sa Bible. Dapat mayroon siyang specific discernment kung anong free will sa kanya. Autonomous ba, libertarian ba, or prevenient grace or compatibilism. Yan po ay binibigay ng mga term to identify kung ano talaga yung tinatawag na free will kasi walang verbatim na word na free will sa Bible. Kaso hindi niya alam. So kaya dapat yung pag-aralan bago siya magtuturo para alam niya ang mga bagay na magtatanong about the free will. No? So makikita natin na napaka-consistent yung ating katunggali, no, na si Bro Herman. No? Sabi niya, wala daw gospel sa Old Testament, no? So kung makikita natin sa Old Testament, may sentence diyan na Passover lamb, no? Sino yung Passover lamb? So 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi ni Paul, Jesus is our Passover lamb. So may tinatawag na pro-evangelium. Kaya nga si Adan, nagiging righteous siya. Yung Genesis 15 verse 6 ay sinabihan siya na righteous kasi naniwala siya before yan ng kanyang circumcision. Before yan ng i-sacrifice niya ang kanyang anak sa Genesis 22. So makikita natin na siya ay nagiging righteous through faith, no? So, yung mga Hudiyo sa Old Testament ay naglo-look forward sila sa Messiah na pinapromise ng Diyos na itong Messiah ay si Jesus Christ na ipinapahayag ni Paul at ibang mga apostol sa New Testament. No? So, makikita natin na very clear. So, sabi niya, dahil po ay mayroong command, no? Itatanong natin mamaya dyan sa kanya, sabi niya, dahil po ay mayroong command, so, ibig sabihin, may kapasidad yung tao. So, ginagawa niya ay he equates the command sa word na capability. So, alam rin po natin na bakit nagpro-proclaim na pagsisisi, bakit nagpro-proclaim na maniwala kayo. So, yan po ay may dalawang reason, kumbaga, kung bakit. Una, pinapahayag yung gospel at ang grace ng Diyos. At the same time, ipinapakita na yung mga tao ay walang kakayanan manampalataya sa makatuwid para makikita nila na ang salvation ay by grace. So makikita natin in 1 Corinthians chapter 2 verse 14, very clear. The natural man cannot accept the things of the Spirit of God. So ano yung the things of the Spirit of God in the context? Wala ito si Bro Herman pag sinasabi natin na context. So kung babalik ka verse 1, the immediate context, sinabi ni Paul, si Kristo at pag-proclaim kay Jesus Christ. Pagdating sa verse 8, yung mga ruler of this age, hindi nila naintindihan na si Kristo pala yung Messiah, kaya pinatay nila ito at pinatay nila ito doon sa cross. Kung naintindihan lang nila, sana hindi nila ito pinatay. So yan po, contextually, ang the things of the Spirit of God at saka sa verse 12, yung mga deep things of God. So hindi yan maintindihan ng tao kung wala siyang spiritual life. Because sabi diyan, they spiritually discern. Maintindihan lang ng tao yung gospel at manampalataya siya kung mayroon siyang spiritual. So yan po, napakaklaro sa ating latag na ipinapakita natin na walang kakayanan yung tao. So pinaulit-ulit niya tanong sa akin yung Romans chapter 3 verse 9 to 12. Nasabi niya kinukot doon sa Old Testament na sinasabi ni Apostle Paul. Yes, agree ako doon na yan ay quoted from Psalm 14. Kaya kinukot ni Paul at ginagamit niya ito sa mga both Jews and Gentiles. Nasabi na kasi yung mga Jews nagpa-proud sila na sila ay mga mabuti. No, yun po. Kaya sabi ni Paul,
no, walang mabuti. No one understand, no one seek God. No one is righteous. Hindi lang po yan, mayroong strong na statement, not even one. No one does good, not even one. So ang tanong ngayon, Pastor, wala bang nagawa yung mga tao na kabutihan? Ni-quote niya doon na yung mga ama nagbibigay ng pagkain sa kanilang anak. So, hindi naintindihan ni Bro Herman yung latag ko. Sabi ko, sa harap ng Diyos, hindi po sa harap ng tao. Sa harap ng tao, siguro, gawin na natin, si Bro Hernan 90%, pero kung hindi ka paligtas sa harap ng Diyos, totally, wala kang nagawang mabuti. Kasi sabi niya ni James chapter 2 verse 10, kung sino man ang sumunod o ang hindi nakasunod ng isa sa kautusan, lahat ito ay hindi niya naisunod. Yan po ay standard ng Diyos. So yung standard ng Diyos para magiging righteous yung tao, dapat ma-obey yung kautusan 100%. Hindi natin sinasabi na wala silang ginawang kabutihan sa harap ng tao. Pero sa harap ng Diyos, wala. Kasi yung standard ng Diyos ng kabutihan ay dapat masunod ang lahat na kautusan. Kaya si Kristo lang ang nakasunod. So kaya paniwalaan natin si Kristo para na kung saan ay magiging righteous tayo. Pero yan ang paniwala na yan ay gift from God. Hindi po sa atin. At ibinigay ng Diyos effectually, kaya tayo nag-exercise niyan. Pero hindi natin produce yung repentance at saka faith. Bro Hernan, mali yung term mo. Ikaw yung nag-exercise, pero hindi mo produce. Kasi galing yan sa Diyos. Pag sinabi mong produce mo, at produce ng Diyos, sino ba talaga yung nag-produce ng repentance? Kung ang repentance ay produce ng Diyos, ibinigay sa atin, effectually, kaya ine-exercise natin, kasi tayo ay nagiging Christian. Yan po ang very clear sa ating inilatag. So, sa inilatag natin, wala pa siyang napapatunayan. Pumupunta siya sa election na may pinili. Iwan ko ba kung bakit niya ino-open yan para siguro maka siya ng ibang mga tao na parang magkaroon ng simpatiya sa ibang tao na sinasabi niya yan. Kasi yung topic namin is total depravity, hindi po election. Kaya hindi ako magme-mention ng election kasi yung subject natin is total depravity. Kung gusto mo, sa sunod, pwede natin pagdebatihan at sa limited atonement, okay lang ako. Pero sana, sa iyong paglalatag muli ay ipakita mo yung principle ng exegesis kasi hindi ko nakikita yung exegesis or hermeneutics na interpretation. Magandang gabi po sa lahat. Diyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Hernan, your time starts now. Ayan po. Unang tanong ko sa iyo kapatid, babasa muna ako ng isang verse bago ko magtanong sa sinabi mo na ang bunga ng repentance ay sa Diyos. Basahin natin ang 3:8 kapatid na RJ. Matthew 3:8. Basa tayo. May mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Tanong ko sa iyo, doon sa verse na binasa ko, na kayo magbunga sa karapat-dapat na pagsisisi. Sino ang magbubunga? Ang Diyos o yung tao? Sagot. Yung tao, siya yung mag-exercise. Siya yung mag-exercise ng faith, ng pagsisisi na ibinigay ng Diyos. Acts chapter 5 verse 31. Ang mga Israel ay binigyan ng Diyos ng repentance. Yun ang sinasabi ko kanina, hindi sila yung makaproduce, kundi sila yung mag-exercise na ibinigay ng Diyos na repentance. Sabi mo, pag wala pa kay Kristo, wala pang mabuting gawa, walang pagkakilala sa Diyos. Yung bang mga hintil, hindi sila sakop ng kautusan ni Moises? Tama, mali? Yes, hindi sila sakop ng kasuguan ni Moises, pero sila ay mayroon na nakalagay sa kanilang heart na kasuguan na tinatawag natin na general revelation na alam nila na mayroong doon sa kanilang heart. Objection lang, Mr. Moderator muna. Kaya mo na, palapasin na natin na nakakaawa eh. Yung bang mga hintil ay sabi mo, wala silang Diyos, wala silang tipan, di sila kasama sa Passover,
di wala silang ebanghelyo. Tama, katulad ipinapakita mo kanina na may ebanghelyo na yung Passover. Hindi sila kasama ang mga hentil sa Passover. Tama o mali? Sagot. Ano yung tanong? Parang hindi clear. Paulit. Sabi mo kasi kanina, may ebanghelyo Parang nag-uwas ko siya. nung panahon nila Zacarias kasi nga may Passover. Hindi ba yung mga Gentile hindi kasama sa Passover na nagsasagawa? Tama o mali? Sagot. Yung mga hintil, hindi po sila kasama doon kasi exclusive yan sa mga Israel. Pero yung Passover na sa Old Testament ay gospel yan na typify ni Jesus Christ na sinabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5:7, our Passover is the Lord Jesus Christ. Okay. Hindi ang tanong ko. Babasa uli ako ng talata sa Gawa 10:1 na hindi sa Hudyo, hindi sa Israel, pero nagkaroon ng Diyos, kapatid. Pakibasa, kapatid na Jay. Gawa 10:1, kapatid na Jay. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Tuloy. 2. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sangbahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Si Cornelio ba, Kristiyano na nung sinabi ni Pedro kung anong klaseng meron siya? Kristiyano na ba siya dyan? Ang objection, Bro Siya Rasha, proceed. Affirmative. yung tanong ay false dilemma. May sagot na angkop sa tanong, pero ang pinipili niyang categorical ay false dilemma. Kaya hindi ako sasagot ako ng Objection, Mr. Moderator. Okay, counter objection. Proceed. Counter objection, Mr. Moderator. Proceed. Nagkaroon ako na kanina ng premise kanina na ang mga Hudyo, yun lang ang nagpapass over. Tinanong ko nga siya kung ang hindi, sabi niya naman hindi. Ngayon, binabasa ko tong Gawa 10. Ito bang si Cornelio? Kristiyano na ba siya? Nung siya'y naging matatakutin sa Diyos, Kristiyano na ba siya o hindi pa? Okay, so ganito ang ating judgment dyan. So tinatanggap ko as a valid question naman dito na Thank you. merong Yes. categorical. However, kung merong nakikita yung ating affirmative na iba False pang dilemma, false sagot, dilemma. iba pang sagot nga. So pwedeng gumamit ng, I suggest gumamit ka ng 10 seconds bro or next Yes. question mo. Okay, proceed. 10 seconds. False dilemma ang tanong kasi makikita natin, pinapipili tayo na hindi ayon sa sagot. Kasi ang pagintindi na verbatim na tinawag Next sila na question, Christian. 10 Sila ay seconds. tinawag. Siya, Next question. objection. 10 seconds. Next question. Objection, Bro Rasha. Yung tanong, Wait lang, objection. Pastor, anong objection mo? Sir Arnel? Bro Rasha, nagsasagot pa ako bakit Time na yun bro, 10 seconds lang bro. sige. Nagsabi na ako ng time. Tinatanong ko sa'yo, kapatid. Kaya tinatanggap mo ngayon, o tatanggapin mo ba na si Cornelio, hindi pa sa Kristiyano natatakot na sa Diyos, ayon sa talata ng Gawa 10:1 hanggang 2. Tama o mali? Mali yan. Kasi po, yung Kristiyano, sa pag-intindi natin ay identical yan sa tinatawag natin na mga katauhan ng mga Diyos, katauhan ng Diyos. Objection, At makikita natin. Objection mo na. Objection. Wait lang. Dahil na to si Brother Hernan. Brother Hernan, ano objection? Ang tinatanong ko, categorically, si Cornelio po ba? Kristiyano na nung ayon sa ulat ni Pedro na siya matatakot din sa Diyos. Kristiyano na ba siya? Oo o hindi? Yun na napapalitan Okay, ko. counter objection, meron ba? Pastor Arnel? Siguro bingi itong si Bro Hernan. Sinabi ko nga yes. Bingi siguro ito. Narinig mo Okay, ba, Bro okay. Rasha? So ganito, ang nadinig ko mga kapatid, unang-una, ang question kasi kanina, ang categorical doon, tama or mali. Ngayon, ang sagot ni Pastor Arnel doon, mali daw. Ngayon, doon sa pagpapaliwanag, kahit totoo ang sinasabi ni Pastor Arnel or kasinungalingan, tinatanggap pa din ng moderator yan as a valid Yes, answer. bro. Yung sagot ko doon Kristiyano. Okay. So ganito. So ipaulit ko muna yung tanong ni Pastor Sige. Pastor Brother Hernan at pasagot natin ha. Proceed.
yung bang sinabi ni Pedro, ulitin ko lang muna Rasha, para sige lang. Magis 1:2. Ito yung ulat tungkol kay Cornelio basa tayo. Si Cornelio kasi ano siya sa Gentile, hindi sa Hudyo Basa. Ulitin natin, Jay. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Tanong ko, si Cornelio ba nung naging matatakutin sa Diyos, Kristiyano na ba siya o hindi pa? Yun lang. Christian o hindi? Christian o hindi, yun ang tanong kanina. Christian! Christian po siya. Itong sagot. Kasi yung word na Christian, sheep of Christ, believer of Christ, the Son of God, the children of God, the same yan. Talk about relationship. So si Cornelius, andyan ay children of God. Hindi siya tinawag na Christian na mula doon sa Antioch. So ang children of God at yung Christian ay the same ho yan. Next Identical question. yan. Sa meaning, hindi po sa word. Next Yun question. ang tanong sagot. Kailan nakarinig ng aral ng Kristiyano si Cornelio? Nung wala pa si Pedro o nung isugo na si Pedro? So, wala pa si Pedro. Wala pa si Pedro. Wala pa si Pedro. Alam na ni Cornelius kasi sa Old Testament may pro-evangelium na ito ay look forward the Messiah. Alam na nila na may gospel. Hindi lang very specific. Yun po. So hindi specific. Next question. Kasama ba si Cornelio sa mga Hudyo na alam ang pro-evangelyo na sinasabi mo? Alam niya ba? Hudyo ba siya o hindi? Hudyo o hindi? Hindi siya Hudyo, pero nagpasakop siya sa Hudyo. Kasi proselyte siya ng mga Jewish. Yun po ang konteksto. Nagtatawa ka, hindi mo alam yung konteksto na siya ay na-proselyte ng mga Jewish. Kaya alam niya ang Diyos ng mga Jewish. Kaya naniwala siya doon. At naniwala siya sa mga paniniwala ng mga Next Jewish question. na prophesied Messiah. Last 1 minute. Saang talata sa Biblia na si Cornelio ay proselyte? Hinahanap ko, Mr. Moderator. Saang talata sa Biblia na si Pedro ay proselyte? Talata. So walang talata sa Biblia na specifically na proselyte, pero makikita natin historically na nagsasabi na si Cornelius ay proselyte sa Jewish, kaya naniwala siya sa Diyos ng Israel. Kaya sa Old Testament, very specific na ang Diyos ay nagpapahayag sa Israelite. Kaya itong si Cornelius ay proselyte to the Jewish Next question. Thank you, sir. Ayan. religion. At ngayon, bakit isinugo si Pedro kay Cornelius? Ano ang layunin ni Pedro sa pagpunta kay Cornelio? Ano sagot mo? Ang layunin ni Pedro para ipakilala itong prophesied Isaiah in the Old Testament sa New Testament kasi hindi pa nila masyado kilala. Ito ay prophesied pero pinapaniwalaan nila itong prophesied Messiah kaya Time. 10 10 minutes time. Forward sila sa Time. 10 minutes time na. 10 minutes time. Okay, so mga kapatid, diyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. Okay. So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng ating negative. Brother Hernan ng Church of God, mga kapatid, your time starts now. Yun ang mahirap kapag ad hominem ang style mo. Kapag puri ka ng puri ng sarili mo at atake ka ng atake sa kausap mo, wala ka namang binabasa ng Biblia. Yun ang dilema ni Arnel. Kaya wala siyang talata, wala siyang binasa. Alam niyo, panloloko to, sorry isang kasinungalingan at labag na labag doon sa mga nakasulat. Unang-una, babasahin natin kapatid, no? Inaamin naman niya, wala nakasulat. Basahin nga natin ulit ang Gawa Gis. Wala naman nakasulat dito na si Cornelio ay proselyte. Idinagdag mo lang yun Pakibasa natin sa Gawa 10:1. Ito sabi, Jay, ulitin natin. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sangbahayan. Katandaan mo, Jay, si Cornelio, hentil. Tama, Jay? Si Cornelio, hentil. Palagay mo na, proselyte. Sabi niya kanina, pumunta si Pedro para ipakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya pakilala, di talo na yung debate mo. Bakit? Sabi mo, pag wala pa kay Kristo, walang kapasidad na gumawa ng mabuti. Ito hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kapatid na RJ. Mayroon ng takot sa Diyos
Hindi ba kapatid na AJ? Nakuha mo yung punto ko, kapatid na AJ? Opo. Sabi niya kasi kanina, isinugo si Pedro para ipakilala itong Kristong darating. Di hindi niya nga kilala nung una, pero ang question natin, sa debate natin, talo ka na. Kahit ako na magsabi, talo ka na. Bakit? Ang argumento natin, ang taong wala pa kay Kristo, walang magagawang mabuti, total depravity, meron pala eh. Si Cornelio, kaya nga siya pinasuguan ng Diyos kasi si Cornelio ay isang taong, ulitin mo nga Jay, gawa 12 ulit para na mabuksan itong taong ito, kapatid na Jay, basa tayo. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Kita mo, ano sabi sa 34? Ito ngayon, kapatid, basa, 34 ng gawa. Basa. Sabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ayun, dun palang inaralan si Pedro tungkol kay Kristo, tungkol sa pagkabuhay na muli, tungkol sa mga biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, sa Gawa 10:42, ito yung sinasabi ni Pedro eh. Pakibasa. Sa 10, tumatao, sorry. Basa. At sa aming ipinagbili niya na 10:42. At sa aming ipinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. 43, kapatid, basa. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sino ang sasampalataya, kapatid na Jay? Yung tao Sino po, ang bro. sasampalataya? Yung tao po. Ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran. Yun ang biyaya. Yun ang grace. Kapag nagsisi ka at tinanggap mo ang aral ni Kristo, aba kahit pala ikaw masama, halimbawa, kapatid na Jay, bibigyan kita ng isang parabola, kapatid na Jay. Naalala mo ba yung prodigal son, kapatid na Jay? Ha? Yung prodigal son, humiwalay sa Diyos yun eh. Simbolo natin yung prodigal son eh. Dati tayong lahat sa Diyos, pero lumayo. At alam mo kung ano ituring ng Diyos yung kanyang anak? Katulad na itinuring sa atin. Sabi sa Lucas 15, tingnan mo, ang aking anak ay namatay na. Ang tingin na, ang pananaw nung ama sa anak niya, patay na. Basahin natin, kapatid na Jay. Basa sa 15:32. Lucas, ito. Datapwat karapat Luke dapat 15. mangagkatuwa at mangagsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay. At nawala at nasumpungan. Maliwanag na po eh. Yung prodigal son, larawan natin yun eh. Sa Diyos tayo ng una, lumayo. O nung lumayo, naging makasalanan, namatay sa paningin ng Diyos. Pero kahit pala patay ka na, pag magdidesisyon ka na bumalik sa Diyos, may karapatan ka. No? Basahin natin. Ano yung naging desisyon nito kahit sa mata ng Diyos eh? Patay na, kapatid na Jay. Ano sabi niya? Sa Lucas 15. Ano sabi niya? Na-realize niya, babalik na ako sa aking ama. Anong talata yun, Jay? Pakibasa Lucas. Ay, ito. Ito, ha? Lucas 15:18. Ito sabi niya. Sa 17. Ito. Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat na at lumalabis sa pagkain at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Tapos na ang total depravity ni Arnel, kapatid, ni Pastor Arnel. Bakit? Kahit pala patay na to, nakakapag-isip pa rin eh, na makabalik sa Diyos eh. At yun ang hindi inaalis ng Diyos sa atin. Kahit na tayo nalayo sa Diyos, naging patay sa paningin niya, pero merong isang desisyon na hindi niya babawiin yon, at yun ang free will. Kaya yung free will na yon, nag-isip yung prodigal son? Anong inaisip niya? Mabuti ba yung naisip niya, Jay? Ha? Mabuti ba yung naisip niya, Jay? Mabuti po. Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, baka pala patay, nakakapag-isip. May kabutihan pa rin. Babalik na ako sa aking ama. O di tapos na yung total depravity mo, yung binagbabasa mo sa Efeso 2 kanina, na bagamat tayo mga patay, ang mga tayo patay sa kasalanan,
pwede pala yung patay sa kasalanan pag narinig at na-realize niya ang kanyang kasalanan, lalo na yung makakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo, kahit patay ka, pwede kang buhayin at sampalatayaan ang Ebanghelyo ni Kristo. Dahil ang salita ni Kristo, bumubuhay sa mga taong sumasampalataya. Basa tayo, Juan 6:63, ganito ang sabi ni Kristo. Pakinggan Ang mo, Espiritu basa. nga ang bumubuhay, sa laman Basa. ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga Ang salitang mga salita ko sinalita ay ko sa inyo pawang ay espiritu pawang at pawang buhay. Oh, ang salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya halimbawa, makasalanan ako, nakarinig ako ng Ebanghelyo. Aba, nagdesisyon ako, katulad na nangyari sa aming mga kapatid dito. Ang marami sa amin dito yung katulad sa unang Korinto, 6, ang talata 9, ganito ang lahat ng aming pamumuhay. Basahin natin sa unang Korinto, chapter 6, verse 9, ako na. O Sige. hindi ba nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, niya mga mananamba sa Diyos-Diyosa, niya mga mangangalunya, niya mga nangbababae, niya mga mapakiapid sa kapwa lalaki, niya mga magnanakaw, niya mga masasakim, niya mga manlalasing, niya mga mapagtungayaw, niya mga manlulupig, ay hindi mga agmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit pinaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Kita mo, kapatid, yung palang mga makasalanan, babaero, manlulupig, kapag sila ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, babalik sa atin ang pagiging aring ganap. Sabi nga ng Kawikaan 1:23, pakinggan mo, kapatid Narnel, huwag kang magparatang. Huwag kang magkwento. Magbasa ka ng talata. Basa tayo, Kawikaan 1:23. Ano sabi ng Diyos? Basa. Magsibalik kayo sa aking Magsibalik saway. kayo, sabi ng Diyos. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo. Napakaliwanag. Yung palang mga tao, inuutusan talaga, magbalik na tayo sa Panginoon. Bumalik na tayo, bro. At kahit na tayo masama, pero pag narinig natin ang aral ni Kristo at nagdesisyon na sumunod kay Kristo, sino ka man, gaano man kakasama, sabi ni Kristo, Juan 12:26, ganito ang ating mababasa, kapatid na Jay, basa. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Namimili ba si Kristo? Kung ang sino man na tao'y naglilingkod sa akin, kahit sino. Kaya ngayon John 3:16, kung naman favorite na verse natin yun For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever, ano sabi Jay? Whosoever Believe in Him. believe on Him shall not perish, but have everlasting life. Gumawa na ang Diyos ng kaligtasan. Ang gagawin mo naman ngayon, sumampalataya. At yung pagsampalataya, gawa ng tao yon na dating makasalanan pero sumampalataya kay Kristo. Nagtataka naman ako sa inyo sa reliyon nyo. Ba't tayo nangangaral? No? Ba't tayo nangangaral? Total depravity. Salamat po, kapatid. Okay mga kapatid, so tuloy-tuloy tayo dito sa ating second cross na ating affirmative. Pastor Arnel, your time starts now. Unang tanong, yung faith ba, galing ba sa tao o galing sa Diyos? Yes. Yung faith, Depende. Sagot ko, yung kapatid. faith, galing ba Wait sa lang. tao Okay, o galing ba sa Diyos? Objection, Mr. Moderator. Okay, proceed, Bro Hernan. I will answer that in categorically. Anong klaseng faith ang tinutukoy mo? Okay, Okay. merong clarification dito pero depende yan kay Pastor Arnel. Pastor, ano daw yung Yes. class? Before Clarify I will na. answer, Pastor, sorry, Rasha, because I have to answer in a qualified question. Hindi ako Okay. basta sumasagot eh. Oo. Okay, Pastor Arnel, pa-clarify daw kung Saving faith po, saving faith. Saving faith po yung sa topic eh. Saving faith. saving ito sagot faith. ako. Okay, proceed bro. Sa Diyos o sa tao? Ang pananampalatayang
nakapagliligtas ay galing po sa Diyos na dapat tanggapin ng tao. Next question. Next question. So, ibig sabihin, yung tao ay hindi makaproduce ng faith kasi ito ay galing sa Diyos? Yes or no? Makakaproduce siya. Kasi sabi ni Kristo sa Mark 11:22, have faith in God. Yun ang sabi niya sa Mark 11:22, na pagkatapos ituro ang pananampalataya, pwede tayong tumanggap o gumawa ng pananampalataya. Next question. So, ano yung maproduce ng tao na faith? Saving faith ba? Or hindi? Pananampalataya nakakapagligtas. Acts 16:31. Sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Next question. Again, sabi mo, ang faith na saving faith ay galing sa Diyos. Pangalawa, sabi mo ay galing din sa tao. Objection, Ano Mr. yung Moderator. totoo? Okay, Galing ba sa objection, Diyos? objection. Galing Wait sa lang. tao? Wala akong sinabi. Bro Hernan, proceed. Wala akong sinabi, Mr. Moderator, naka-record yun, na sinabi ko sa Diyos at sa tao. Sabi ko nga kanina, yung pananampalataya na ituturo sa tao galing sa Diyos yun. Ang gagawin naman ng tao, tatanggapin yung pananampalataya na ini-offer ng Diyos. Okay. Next question. Huwag mo papalitan yung sinabi ko. Okay. So, ibig sabihin, yung proceed. tao ay hindi makaproduce ng faith. Tama ba? Yes or no? Ito sagot ko. Yes. Ang tao, magpuproduce na ng pananampalataya pag narinig niya ang aral ni Kristo. Sabi doon sa Efeso 1:13, mula nang kayo'y sumampalataya sa Ebanghelyo. Kaya ang sasampalataya, yung tao doon sa Ebanghelyo ni Kristo. Next question. Next question. Ang sinasampalataya ba ng tao, ito ba ay produce niya o galing ito sa Diyos? Anong produce? Yung sasampalatayaan ng mga Kristiyano, yung aral, yung Ebanghelyo. Kasi gumagamit ka ng term ito. Wala sa Biblia. Objection muna. Pastor, anong objection? I-clarify ko lang ha, sabi ko, yung gift ay galing sa Diyos, sabi niya, yes. Sabi niya, ito ay produce din ng tao kanina, kaya siya yung trabaho. Okay. Tapusin mo muna yung ano ko, yung... Patapos mo na, Bro Hernan, ha? Isa-isa kayo. Parang Bro- hindi alam yung rules ha. Bro Arnel, Kaya nga, sabi Okay, niya, ito rin ay produce din ng tao. Kaya tinatanong ko siya kung ito ba ang faith ba ay produce din ng tao? Yes or no? Okay, so say yes or no to. Yes. Yes, sumasagot naman Sir Hernan. Yes daw. Proceed sa paliwanag. Kino-qualified ko nga ang aral ng pananampalataya ituturo ng Diyos. Ang resipiente ng pananampalataya ay ang mga tao. Sabi ni Kristo 14:1, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Saan manggagaling yung pananampalataya ng tao? Ang pananampalataya ng gagaling sa Next pakikinig ng salita ni Kristo. Next question. Ang saving faith ba ay, yung tao ba ay recipient or producer ng faith? Objection, Mr. Moderator. Objection, bro. Bagay, sa second stand, kahit ano pwedeng itanong. No? Pero, ang sinasabi ko po, ang tinanggap ng tao o ginawa ng tao, saving faith. Kasi, sabi nga nung Gawa 16:31, Bro Hernan. sumampalataya ka sa Panginoon. Gusto ko lang maintindihan yung objection, bro, kasi parang sumasagot ka na kasi. Stop yung time kapag gumaganyan, bro. Stop yung time. Sige lang. Si Pastor Arnel, meron ka bang counter objection or proceed Yes, na ako? ang tanong ko, kasi sabi niya yung tao recipient. So ang tanong ko, recipient ba ang tao or producer ng faith? Okay, so Yun ang dalawang tanong. pagpipilian dito, recipient ba ang tao or producer? Bro Hernan, pipili ka ba or 10 Both. seconds? Both, Both, bro. proceed. Paliwanag. Santiago 1:22, sapagkat kung ating pinakikinggan at hindi naman natin ginagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Kung kaya, pagkatapos mong ma-receive, kailangan mag-produce ka ng pananampalataya. Yan ang sabi sa Roma 2:13, hindi ay inaaring ganap ang tagapakinig, kundi yung tagatupad. Next question. Yan ang sagot ko. Sino yung tama? Yung Diyos ang nag-produce o yung tao ang nag-produce ng saving faith? Both. Both. Both yun, kapatid. Kasi ang Diyos ang magbibigay ng pananampalataya at yung mga tao naman ang sasampalataya. Kaya mali yung aral mo na total depravity dahil makasasampalataya ang tao kahit na siya'y makasalanan. Next question. Next question. Pakipost po, Bro Rasya, yung John chapter 6 verse 44. Ay, matagal pa to, bro. Mag-open pa. Sige, wag na lang siya. Doon sa John 6 verse 44, sabi doon, no one can come to me
Sino yung tinutukoy ni Jesus Christ na no one can come to me? Sino yung tinutukoy doon? Lahat ng tao na Lahat binigay ng ng tao. Ama kay Kristo. Babasa ko. Juan 17:9 ang sabi, idinadalangin ko sila hindi ang sanlibutan. Idinadalangin ko kundi yung mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Next question. Next question. Sino yung ibig sabihin ng no one can come to me? Lahat ba ng tao or specific na mga tao? Ang lahat ng tao kasi sabi sa Biblia sa Colosas 1:16, ang lahat ng mga bagay ay ginawa dahil kay Kristo at para kay Kristo. Yun ang nakasulat. Next question. Next question. So agree ka ba na wala silang kakayanan na pumalapit kay Kristo? Yes or no? Tama yun. Dahil Tama. ang tao, hindi sila makakalapit kay Kristo kung hindi sila ibibigay ng Ama. Paglapit naman nila kay Kristo, dapat tatanggapin nila si Kristo para ilapit naman sila sa Ama. Yun ang sabi ni Kristo. Sige. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sinasabi doon, the natural man does not accept the things of the Spirit of God. For him, the things of the Spirit of God is foolishness. Ano ba yung natural man doon? Believers or hindi believers? Ay, yung mga unbelievers yun na Unbelievers. matitigas sa puso, kapatid, yung ayaw tumanggap kay Kristo, yung mga nagpapako kay Kristo, mga natural man yun. Pero may mga tao naman, kahit walang espiritu, may kautusan sa kanilang puso na nagtutulak sa kanila para lumapit sa Panginoon. Next question. Next question. So, ano ba ang the things of the Spirit of God doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14? Yung mga deep things of God, yung mga spiritual na bagay, talagang hindi maintindihan yun ng mga nagpapatay kay Kristo Kasi ang konteksto niya, tuturuan kita ng konti, Arnel, no? Ang konteksto niya nasa 7 at 8, yung mga nagpapatay kay Kristo yun, mga natural man yun. Next question. So, ibig sabihin, yung hindi ligtas at mga sinners, kinoconfirm mo ayon sa context na hindi sila talaga maniniwala kay Kristo. Pwede Yes, nga, or no? yung mga unbeliever nga, yun nga inuutosan na sumampalataya Pakinggan mo, sa Galatia 4:8 ang sabi, mula noon kayong mga nasa... Objection. Basta ito. May categorical po na yes or no. Bro Hernan? Ulitin mo yung tanong, kapatid. Paulit Ulitin mo yung mo lang tanong. daw. Sige. Intindihan mo. Sige. So inagrihan mo ba na yung mga natural man or unbelievers ay hindi sila makapalapit kay Kristo? Pwede Yes po. or no? Yung mga unbeliever, yung mga masasamang tao, pwede silang bumalik sa Diyos. Sabi sa Gawa 26:18, mula sa kapangyarihan ng demonyo, inilipat sila sa kaharian ng Diyos. Pwede. Next question. Next question. Last 1 minute. Diyan sa may Corinthians chapter 2 verse 14, ang nakasulat ba diyan ay pwede? Yes or no? Hindi nga pwede kasi Hindi. nga itong mga tao ito, mga pinili ang mamuhay ng laman. Hindi naman lahat ng tao pinipili ang laman May mga tao makasalanan, gusto na magbago. Katulad namin. Ikaw ayaw mo Next question. Next question. Last 40. So ang natural man diyan ba ay specific people or lahat ng tao? Hindi lahat ng tao. Ang liwanag naman, kapatid. Basahin mo nga sa unang Korinto 2:7. Yung mga hindi kumilala kay Kristo, basahin ko. Ikaw nga nagbasa kanina nito na hindi pagkakilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, di sana pinako sa krus Next ang question. Panginoon ng kalwalatian. Next question. So ang last dyan, ang sinasabi, yung spiritual things of the Spirit of God ay maintindihan lamang ng may espiritu. Agree ka ba doon or hindi? Opo, naniniwala Yes. ako doon sa unang Korinto 2 na yung mga taong wala pang espiritu na masasamang tao, ayaw magbago, hindi makakaunawa yun ng spiritual. Pero may mga tao kahit wala pang espiritu, may kautusan sa kanilang puso. Next So question. agree ka ba na yung Time. spiritual 10 minutes. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal stage. Okay. Dako tayo sa final conclusion at syempre mauna dito mga kapatid si Brother Hernan. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Meron tayong halos 200 na live na nag-comments dito. Hindi ko mababasa ang inyong comment lahat. Meron tayong halos Yes. 30 plus to 40 live viewers ngayon sa ating Facebook. Rizal Acario, sabi niya hello na Hilo na si Arnel, hello.
Shoutout din kay Cesar Fernando Jr. Puro negative pala ang nasa utak ni Bro Caramel. Shoutout din kay Jane Chavez Aray Pakak. Shoutout din kay Mary Joy Basarte. Cute nyo pong tumawa, Arnel. Kuhang-kuha nyo po ang inis ko. Shoutout din mga kapatid kay Rizal Ocario. Sana maunawaan mo, Arnel, at maliwanagan ka. Jean Bull Amon. Bakit po bro paulit-ulit ang tanong ni Bro Arnel? Shoutout din mga kapatid kay Pastor Aris Imbat. Palusot lang kaya niya, sinabi both. Shoutout din mga kapatid kay Rizal. Kaya mali ang aral mo, Arnel. Ha ha ha. Jomar, the Leon of Judah. Shoutout din mga kapatid kay Rizal Roca Ocario. Paulit-ulit ka naman, Arnel. At Mary Joy. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dito tayo sa final conclusion at bibigyan ko ng 5 minutes na final conclusion si Brother Hernan sa pagiging negative patungkol dito sa total depravity. Bro, your time starts now. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at nakinig. Nasa sa inyo na po yung mga kapatid. Ang purpose po ng ebanghelyo po, kaya ho tayo nangangaral, para po ang tao po maibalik sa Diyos. At ang kalayaan po ng pamamahayag po ng salita ng Diyos, hindi ho siya namimili ng kahit sinong tao, kahit nga gaano magkarumi. Sabi nga sa Isaiah 1:18, kapatid na RJ, pakibasa, na gaano magkarumi ang iyong kasalanan, kung babalik ka sa Panginoon, lilinisin niya yung kapatid. So, ibig sabihin, kahit na marami ka ng kasalanan, pwede pa na makabalik sa Diyos. Pakibasa nga, Jay, Isaiah 1:18. Magsiparito kayo ngayon at magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Kita mo kapatid, kahit na pala ka gano'n na karumi, kawalang niya. Pag ang tao po magdidesisyon na bumalik na sa Panginoong Diyos, katulad ng mga talatang inilatag namin, hindi mo sina po yung prodigal son, yung mga talatang inilatag namin sa Kawikaan 1, lahat kasi ng tao, kapatid na Jay, tinatawagan ng Diyos, yun ang alam ni Brother Rasa yan at lahat ng mga nakikinig ngayon na ang Diyos ay napakabuti. Walang sino man ang ibig niya ay mapahamak. Ikalawang Pedro 3:9, yun ang pagkakilala ko sa Diyos. Kaya nga magdamag kami, nangangaral kami sa TikTok, sa Facebook, para yung mga makasalanan ay magbalik loob sa Diyos na ayaw naman nitong si Arnel. Makibasa sa ikalawang Pedro 3:9, basa. Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya yung mga taong walang kaalaman sa Diyos, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, magkaroon ng kaalaman. Unang Timoteo 2:4, ganito ang sabi ng Biblia. Basa. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kahit na nga nasa kakapangyarihan ka ng demonyo ka na, nasa demonyo ka na, pwede ka pa rin magdesisyon na umalis ka na sa demonyo at tanggapin si Kristo. Colossus 1:13, pakibasa. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Hindi mo nasa kaharian na ng kadiliman niya, pwede pa palang agawin. Sabi sa Agawa 26:18. Ayan kapatid, palagay ko magiging Kristiyano na si Arnel. Basa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kita mo, pwede pa rin nasa demonyo na, pwede pa bala. Paano sasabihin total depravity? Yung nasa kamay na ng demonyo, pwede pa pala. Kaya kahit yung mga nasa apoy na pwede na po pang agawin Basahin natin ng Judas 23. Agawin mo sila sa apoy. Ito naman palang si Arnel, ayaw na yung mga nasa apoy, agawin ni Kristo. Basa tayo, Jude 23. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Nasaan na yan, Jay? Nasaan na yan? Agawin na po nasa apoy na pero pinapaagaw pa. Yung mga tao nga nasa Diyos-Diyosan, pwede pang makakilala sa tunay na Diyos Unang Tesalonica 1:9. Ayan, basa tayo. Kat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nakakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Kita mo, mangagbalik. Sino gagawa ng salitang babalik? Babalik, babalik. Tayo ang gagawa ng pagbabalik. Tayo ang magdidesisyon na magsisi. Tayo ang magkaka-realize ng pag-amin ng ating kasalanan. Kaya sabi ni San Juan tignan mo, ang pag-amin ng kasalanan,
sa tao yan na nagkasala. Unang 1:1-8. Basa. Ito. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito ba pag alam mo, nagkasala ka, na-realize mo. No? Kaya dapat may realization, bro eh. Halimbawa, si kapatid na rin, ngayon alam mo, namumuhay sa kasalanan. Pag na-realize mo naman nun, magbalik ka na sa Diyos. Panagoy 3:40, pakibasa. Ito naman ayaw ng tao bumalik sa Diyos eh. Panagoy 3:40, basa. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. O, sasabihin ni kapatid, sasabihin ng Diyos, manumbalik kayo. Sasabihin ng mga tao, Lord, wala kaming kapasidad na bumalik. Ganun ba ang turo ng Biblia? Kapatid na Arnel, mahal kita, kaibigan kita, pero huwag ka na magtuturo sa TikTok ng ganyan, tsaka sa live. Nakakahiya. Nilalait mo ang Diyos ng Biblia. Magsisi ka, kapatid na Arnel. Natutupad sa'yo ang bulaang mangangaral. Kaya maraming salamat kay Rasha and God bless you. Okay, so dako tayo mga kapatid sa final conclusion din ng ating affirmatives. Kanyang pinatutunayan tungkol sa total depravity. Pastor Arnel, your time starts. Yes po. So sa huling tindig natin, ipinapakita ho natin, hindi po yan sa madamdamin at pinapadala natin yung ating totoong pangaral. Tinuturo natin yan sa tamang pag-interpret ng Bible. So kung walang principle how to interpret the Bible, kaya maliligaw kayo na sumusunod sa kay Hernan. So si Brother Herman ay nagpapakita ng isang man-centered theology. So makikita natin na sa ating tanong kanina na ang faith ba ay produce ng Diyos na ibinigay sa tao? Sabi niya yes. At sabi niya rin, produce din ng tao. So makikita natin yung kasinungalingan na tinuturo ni Herman para idipinsahan yung kanyang sarili na may ipagmamalaki siya sa Diyos para sa kanyang kaligtasan. So makikita natin na mga ganyang turo ay lumalabas na ang pride sa kanya na parang may kakayanan, siya manampalataya sa Diyos. Pero inamin niya rin na ito ay produce ng Diyos. Pero para mayroon siyang pride, so ibig sabihin, magsasabi siya na may produce din siya. Huwag mong aminin ang hindi sa iyo. Ibinigay ito ng Diyos dahil naawa siya sa atin na tayo ay walang kakayanan dahil sa ating kasalanan. Yan po ang tunay na grace na pinapahayag sa pamagitan ng gospel na ipinapakita na tao ay miserable na kahit na mag-response, walang kakayanan. Kaya makikita natin na ang Bible nagsasabing salvation belongs to God. Hindi yan nababase sa sariling desisyon. Kung mayroon kang sariling desisyon, sana hindi ka na mabigyan ng faith o repentance kasi makaproduce ka. Kaya makikita natin na itong si Bro Herman ay inconsistent po ang kanyang mga sinasabi. Kaya kayo mga sumusunod nito ay mag-isip-isip na kayo. Kasi itong taong ito ay false teacher na kung saan ay siya ay makagawa ng kanyang salvation. So hindi po God-centered na theology. Ang Bible po ay nagsasabi na salvation belongs to God. Na kung ang titingnan natin na siya yung makaproduce ng faith at repentance na ibibigay sa tao para sila ay mag-response at magkilala sa kay Kristo. Kasi miserable yung tao. Kasi kung ang tao ay nakasandal dyan, ang kanilang kaluwasan sa kanilang decision, si Adam at Eve nga, Herman, tingnan mo, wala sila sa ilalim ng kasalanan, isang sugo lang. Hindi pa nga nila nasunod. How much more na ikaw ay makasalanan? So ikaw po ay nagbibigay ng pride para ipakita na ikaw ay mayroong capability. Pero inaamin mo kanina na ang no one can come to Jesus. So ibig sabihin, inaamin mo na walang makapunta sa kay Jesus kung hindi sila udyukan ng Ama. So lahat ba ng tao ay udyukan ng mapupunta kay Jesus? Hindi.
So yung mga tao na inudyukala ng Ama, ang pupunta sa kay Jesus ay sila lang yung mananampalataya. At sila rin kung saan si Kristo ay nananalangin sa kanila. Kaya Bro Herman, yung inyong exegesis ay napakalayo. Kaya tigilan mo na yan yung theology mo na man-centered, na parang ipinagmamalaki mo na mayroon ka. Sige, isisigaw mo yan na mayroon ka, pero ito ang tandaan mo, Bro Herman, na hindi ka makaproduce ng faith dahil ito ay gift of God at ito ay at ang repentance ay gift of God, hindi galing sa iyo. Yan po ay pinapakita na talagang ang Diyos sa kaligtasan ay by grace. No? So nag-agree ka din doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the natural man in verse 8, the rulers of this age, wala silang kakayanan na magtanggap ng the things of the Spirit of God or ng Ebanghelyo. Very specific. Yung mga ginamit mong verses na maniwala or magsisisi, prescriptive yon. Walang descriptive sa Bible na ang tao by his own ay makaproduce ng faith at may kakayahan. Kung may ipagbigay ka, sana maipagbigay mo. Mula kanina, wala kang naibigay na descriptive text. Ang naibigay mo lang ay prescriptive. Yung prescriptive ay dalawa ang ibig sabihin yan. Ipinapakita ng Diyos na itong mga tao, Time na. ng kakayanan, kaya Time na. ng Diyos. Yan po ang makikita natin. Time na po. God-centered theology. Yan po. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang Yes, sir. debate natin between Reform and Church of God. So before natin Yes, end sir. yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood Yes, pa sir. nito. Nahin natin si Pastor Arnel. Pastor? Magandang gabi po sila, Bro Rasya, sa mabuting moderator at walang bias. No? So, Bro Herman, God bless sa iyo. Sana mayroon pa or may susunod pang debate. At sa Diyos ang kapurihan po lahat, sa kay Kristo na siya po ay nagbibigay ng faith at repentance sa mga taong walang kakayanan. Yan po ang tunay na grace at masasabi natin na tunay na mercy na ibinibigay ng Diyos. Okay. At pasalamat din, Bro Hernan. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos, kapatid na Rasya. Lalong tumibay ang aming mga kapatid na ang mga ngaran nila hindi nagkwento ng 10 minuto, kundi sabi kasi ni Kristo sa 1:17, itong aming pinagmamalaki. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig... Bro Rasya, objection. Conclusion na ba? Sige. Nagpapasalamat kami sa Diyos na ang mga ngaral ng Church of God Bible Forum nagsasalita ng salita ng Diyos, may talata, at hindi kami nagkukwento lang. Sa Diyos ang kapurihan, ang mga ngaral ng Diyos nagsasalita may talata ng Bible. Maraming salamat. Okay. Amen! Okay, mga kapatid, so maraming salamat. So, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so nandito lagi naman si Pastor Arnel, lalong-lalo na sa topic na sa Calvinismo, so he is very open dyan. At si Brother Hernan din, mga kapatid, open din sa debate at pwede nyo akong gamitin as moderators yung pag-usap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at yung aking Facebook, personal Facebook, Rasha Vista, mga kapatid. You can follow me. Or kung gusto nyo magsuri sa Reform, mga kapatid, please follow Pastor Arnel. Kung gusto nyo yung magtanong or meron kayong mga personal na mga pagsusuri, mga kapatid, sa Reform Presbyterian, you can follow Pastor Arnel. And also, kay Brother Hernan, kung gusto nyo magsuri sa Church of God, pwede nyo siyang i-follow, mga kapatid, dahil meron din silang sariling content, no? Kanilang Facebook. So maraming salamat, mga kapatid, at this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Thank you, Rasha. Thank you. Thank you. Darkness fades when you are near. Your light breaks
through our deepest fear. You made